Ito para sa mga newbie, yung mga nangangarap na maging affiliates, maging freelance live host, seller, and brand ambassador. Dapat unang-una, know your worth. Alam mo yung halaga mo, yung value mo, at hindi mo kailangang baguhin yung style mo, yung atake mo sa pagla-live. Be yourself. Mas magandang magtrabaho kapag nagpapakatotoo tayo sa style natin. Okay? Hindi nila kinuha yung serbisyo natin or hindi nila binabayaran yung serbisyo natin para sundin yung style na gusto nila. Hayaan nyo silang hanapin yung live host na same style sa gusto nila. Kasi mahihirapan kayong mag-ano niyan eh. Mahihirapan kayong mag-collaborate niyan. Kung iba yung style mo at iba yung style na gusto nilang atake. So, dapat sa mga newbie na mga CEO brand na baguhan dito sa mundo ni TikTok, kung kukuha din kayo ng brand ambassador at ng mga freelance live host na magre-represent ng mga brand nyo, dapat yung i-hire nyo is, gusto nyo ba talaga yung style na nakikita nyo sa kanya? Diba? Kasi ang ending yan, parang kasalanan pa nung live host or ng brand ambassador na kinuha nyo na hindi nila masabayan yung trip nyo. At hindi po utang, ha? Paulit-ulit ko itong sinasabi, ha? Take note, mga ka-affiliates, mga ka-live host seller, mga ka-brand ambassador, at sa mga seller na rin or reseller. Hindi mo utang na loob yung pagtanggap mo at pagpo-provide nila ng mga sample. Ang tanong ng marami, dapat ko bang ibalik yung mga sample na ibinigay nila sa akin? Ako talaga, ang dami ko nang nahawakang brand. Ugali ko talaga, ibinabalik ko yan. Kasi bakit? Pinapamukha ko rin sa mga brand ambassador, sa mga ugali ko talaga, binabalik ko yung mga sample nila. Bakit? Para ipamukha sa kanila na hindi tayo gutom sa mga sample na yan. Okay? Kailangan mo lang yung mga sample na yan during sa time mo para i-promote yung mga product nila. At yes, mababawasan at gagamitin yan yung mga sample na ibinigay mo. Kasi paano nila isa-sample yan? Paano nila ipopromote yan? Paano nila ibibenta yan? Paano nila ipapakita yung quality ng product mo? Kung hindi nila ikukonsumo yung binigay mong sample. At hindi yon utang na loob ng mga brand ambassador ng mga live host seller. At ito pa, isa pa. Dito nagkakatalo eh. Ang brand ambassador po is to promote your product sa lahat ng platform ng social media niya. Okay? At ang live host, kung kukuha ka naman ng live host seller service, nagamit yung sarili niyang studio, sarili niyang kuryente, and internet. Guys, mag-isip-isip tayo. Hindi ka naman mo problema, oh. Provide na nung kinuha mong live host seller yung studio, yung kuryente, yung wifi, boses niya, puhunan niya. Di po madaling maging live host seller. And, eto pa, isa pa. Nagkakatalo dito eh. Kaninong account ba ang dapat i-live? Sa brand or yung personal account nung nagla-live or ng live host seller na kinuha or brand ambassador na kinuha? Ang brand ambassador po is pwedeng mag-live, ha, kung gusto niya.
At depende yun sa pinirmahang kontrata. Okay? Mas maganda kung makakakuha ka ng live host seller na marunong ding mag-live. Diba? Para multitasking. Konsensya mo na lang kung babayaran mo ng tama o hindi. And then, dun tayo, bumabalik tayo dun sa kung saan ba tayo? Balik tayo doon sa okay. Subukan nyo pong ilapit yung mga brand nyo sa malalaking TikTok agency na nagla-live ng mga brand. Yes, ang ilalive nila yung account mo. Pero magkano ang bayaran? Kasi naging operation manager ako sa mga ganyan. Magkano ang monthly na binabayaran ng isang brand? I-live lang yung account mo. Yung account ng brand mo. 80,000 ang pinakamura monthly. Ilalive namin yung account mo. Pero, kapag kumuha ka ng freelance, live host seller, sa kanya yung wifi, sa kanya yung studio, sa kanya yung kuryente, sa kanya lahat. Ang ilalive niyan is yung personal account niyan. Itatak nyo yan. Ha? Isulat nyo yan. I-note nyo yan. Sa mga freelance live host seller dyan, ha? Sa mga affiliates. Kung nalilito kayo, kung magdi-demand ang brand, ay, i-live mo yung ang brand ko kasi kinuha kita. B, paalala ko lagi, know your worth. Depende yan sa usapan. Account mo, personal account mo, dapat ang ilalive mo. Karapatan mo yan dahil studio mo yan, kuryente mo, wifi mo, personal account mo dapat ang nilalive mo. Okay? Kasi oras ang binabayaran eh. Hindi naman yan VIP. Diba? Pero kung gusto nung brand na i-live mo yung account nila, mag-VIP rate sila. Doon papasok yung 80,000 monthly, kung kaya nila, to 100,000. Pinakabarat na yung 80,000 ha, a month. Kung gusto mo, kung gusto nila, at gusto nyo mga CEO brand, na yung mismong brand account nyo ang i-live. Isa pa, magkaliwanawagan tayo dito. Bakit kayo kumuha ng mga live host seller or brand ambassador? Kasi una nyo yung nakita yung numero ng followers nila, 'di ba? Yung hype. Kaya nakikisakay din kayo, nakikisabay din kayo sa hype nila. Para makilala yung brand nyo, yung totoo. Doon tayo sa totoo ha. Ako, very understanding ako, mahaba ang pasensya ko, pero palaban ako. Pag nasa tama ako.